balita naman sa lalawigan, umakyat na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Kahapon personal pang bumisita doon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mag-inspeksyon at maghatid ng ayuda. Pinakaapektadong mga magsasaka ng palay at sibuyas. Pero bukod sa matinding tagtuyot, problemado rin ngayon ang lalawigan dahil kapos pa rin sila sa supply ng kuryente. Katunayan, inilagay na sa state of power crisis ang buong lalawigan. Isa lang kasi ang power provider na siyang nagsusupply ng kuryente sa probinsya. Kaya't kapag may pumaliang planta, brown out parate sa isla. Ayon naman kay Pangulong Marcos Jr., matutugunan ang problema sa kuryente kung may kakabit sa Luzon Grid ang Mindoro. Sabi ho ng ilang mga farmers, sana all ha? Umaari na rin po naman ang mga magbubukid sa Tuba, Benguet nang dahil po sa matinding tagtuyot. Natutuyo na kasi ang mga patubigan na kinukuhanon po ng mga magbubukid para nga po sa kanilang mga pananim. Nag-aambagan na lang daw sila ngayon para makabili ng gas at maintenance nga po sa mga water pumps na ginagamit nila. Pwede rin naman silang umorder ng tubig daw mula sa Baguio City. Pero nagmahal na rin daw ang delivery fee dahil nga sa kakapusan ng water supply sa lungsod. Mula sa dating 1,200 na sa 1,500 piso na umano ang kada delivery. Ayon po sa Department of Agriculture sa Cordillera, higit 300,000 piso na ang pinsala ng El Nino sa Benguet. Palagay ko mas pataas pa dito, yung actual. Samantala, patay naman ang lider at ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa engkwentro ng militar sa Datu, Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa Philippine Navy, nagsimula ang bakbakan ng matunto nila ang pinagtataguan ng grupo. Tumagal ng 9 na oras ang barilan, na-recover sa kanila ang 12 armas na ginamit ng mga miyembro ng BIFF. Base sa ulat, 12 napatay sa teroristang grupo. Kabilang dyan ang leader na si Mohiden Animbang o alias Karyalan. 7 sundalo naman ang sugatan. Patay ang isang lalaki habang sugatan po ang kanyang anak sa pagsabog naman sa Cabangcalan City, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Remy Liboon at ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagbabalot ng uling ang mag-ama nang mangyari po ang pagsabog. Agad namang isinugod sa ospital ang dalawa pero ito'y namatay din kinalaunan. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng pagsabog. Patay naman ang matagpuan ng isang live-in partner o mag-live-in partner sa tinutuluyang condominium sa Davao City. Kinilalang mga biktima na sina Jeff Preda sa Jennifer Chavez. Kapwa taga Metro Manila ang dalawa at nagpunta lamang ng Davao para manood ng konsyerto. Pero mula nang umalis ay hindi na sila nakontak ng kanilang pamilya. Base sa investigasyon, tad-tad ng saksak ang dalawa ng matagpuan. Blanko pa ang mga otoridad sa motibo sa likod ng krimen. Ngunit isinantabi nila ang anggulong pagnanakaw dahil wala namang nawawala sa gamit ng mga biktima. May CCTV sana ang condominium para makatulong sa investigasyon pero sira ang mga ito. Patuloy ang pagsuyod ng forensic team sa crime scene bilang bahagi ng investigasyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.